mapalad ang inusig sa gawing puspos ng bait, may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inuutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magsiupo ang may upuan, ang wala, wag. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating ebanghelyo, ating narinig ang kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista, ang patron ng Quiapo. Sabihin po natin na nabalitaan ni Herodes ang mga ginagawa ni Jesus. Kaya nasambit niya, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya nakakagawa ng mga himala. Ibig sabihin, si Herodes sa kanyang ginawa, nandun pa rin sa kanyang konsensya na mabuting tao ang kanyang ipinapatay, si Juan Bautista. Kaya naman nung marinig niya ang mga ginagawa ni Jesus, na ikumpara niya ang Panginoong Jesus kay Juan Bautista. Mga kapatid, sinasabi na ang pinakamahirap na kalaban ng tao natin ay ang ating konsensya. Amen? Amen. Yun po. Kasi ang konsensya natin nagsasabi kung tama o mali ang ating ginawa. Kaya nga po sa dokumento ng Vatican II, Lumen Gentium, Article 16, ito po yung Dogmatic Constitution on the Church. Sinasabi doon, deep within his conscience, man discovers a law which he has not laid upon himself, its voice ever calling him to do what is good and to avoid what is evil. Nagsasabi ang conscience natin, piliin ang mabuti at gawin ito at iwasan kung ano
ang masama. Pero kapag binaliktad, nagsinungaling ang isang tao, nagkaroon siya ng konsensya na manhid, ay, nakakatakot na po yun. Nakakatakot na po. Wala na sa kanya ang katotohanan. Baka pati sa bandang huli, mahirapan siyang makatulog ng mahimbing. Ang konsensya ng tao ang siyang ating gabay dahil dito ipinagkulob ito ng Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos ay katotohanan na nagbibigay sa atin lagi ng paggabay. Si Herodes, alam niyang mabuting tao si Juan Bautista. Pero dahil sa kanyang pagmamataas, kayabangan, yung anak ni Herodias, si Herodias, narinig natin, asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Si Juan, laging sinasabi niya kay Herodes, hindi tama na yung pakisamahan o gawing asawa ang asawa ng iyong kapatid. Pero alam ni Herodes, tama yung sinabi ni Juan Bautista, pero ayaw niyang sundin. At sa isang ebanghelyo, ayon kay San Marcos yata yun na, si Herodias ang may gustong ipapatay si Juan. Pero si Herodes ayaw niya kasi naniniwala siya na si Juan Bautista ay mabuting tao at tama ang sinasabi. Pero noong sumayaw ang anak ni Herodias, nasiyahan ito kasama ang kanyang mga panauhin, kaya isinumpa niya, humiling ka kahit ano, kahit kalahati ng aking kayamanan ay pagkakaloob ko sa iyo. Ang hiniling ng dalaga sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, si Herodes, pero dahil sa mali na pagsumpa at sa pagmamataas niya, kayabangan, pinatunayan niya na lang yung kanyang salita. Pinapugutan ni Herodes si Juan sa loob ng kulungan, inilagay sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Isipin po natin, handaan, birthday, tapos merong ulo ng tao na dadalhin sa isang plato. Hindi ba ito'y pagsasaya kaya ito ng buhay o pagsasaya ng kamatayan? Mga kapatid, opo. Pero ang katotohanan, hindi po ito mababali kahit ng kamatayan. Sa ating unang pagbasa, si Propeta Jeremias ay nagsabi sa mga Israelita na kapag ang mga Israelita ay hindi sumunod kay Yahweh, ang lugar na yun ay paparusahan ng Panginoon. Ano ang sinabi ng mga religious leaders kay Jeremias? Dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Pero si Jeremias, malakas po ang loob. Alam niya na ang kanyang pahayag ay hindi galing sa kanya, kundi galing kay Yahweh. Sinambit niya lang, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan, na kahit patayin siya, handa siya. Bakit? Kasi pipiliin niya na maglingkod kay Yahweh kaysa
baliin niya ang katotohanan at ibigay sa kanya ang kaligtasan ng simpleng hari. Na naisin pa ni Jeremias na siya'y mamatay na nagsasabi ng katotohanan. At alam ng mga pinuno o ng prinsipe, prinsesa, na si Jeremias ay nagsasabi ng totoo, kaya ang sabi dito, nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Naligtas si Jeremias. Mga kapatid, kunting pagninilay. Lahat po tayo aalis dito sa mundo. Amen? Wala pong bata, walang matanda, lahat po, kahit anong oras. Pero kung tayo'y yayao, aalis sa mundong ito, mararanasan natin ang kamatayan, dapat ba tayong matakot na ipahayag kung ano ang totoo? Ang patron ng Quiapo, si Juan Bautista, ang kanyang buhay, inilaan niya sa paglilingkod sa katotohanan. Kaya naman, isa siyang modelo sa ating buhay Kristiyano. Si Jeremias, kumbaga, handa siya. Pero para sa atin kaya, kung ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din, ipinahayag niya ang katotohanan na ang mabuting balita ay ipapahayag sa mga dukha, sa mga nawawalang tupa ng Israel, naranasan niya ang kamatayan. Pero ang mabuting balita ay nagsasabi, ang kamatayan ay ginapi o tinalo ng ating Panginoong Jesucristo. Nagwagi siya laban sa kasamaan, laban sa kamatayan, at anumang kasalanan na meron dito sa mundo. Ganun ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Nagtagumpay siya. Ngayon po, ang tanong, magtitiwala ba tayo sa Poong Nazareno kung tayo gagamitin niya? Dapat lamang na pagtiwalaan siya. Kasi hindi tayo pwedeng maging deboto ng Poong Nazareno tapos nandun yung pagdududa sa kanya. Hindi pwedeng magdebosyon sa Poong Nazareno pero umaasa pa rin tayo sa mga anting-anting o sa mga, kumbaga, kung ano-anong mga pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon para tayo kanyang protektahan. Sapat ang katotohanan ng Panginoon upang tayo ay kanyang mapalaya. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon upang ibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, opo, lahat po tayo yayao dito sa mundo. Pero kung tayo'y magiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, aalis tayo dito sa mundo na payapa, punong-puno ng saya, punong-puno ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngayon po, Sabado, o binisita tayo ng mahal na ina ng Soledad ng Portabaga, nagsasabi ang ating mahal na ina, ganun din. Simpleng babae, pero alam niya na ang Panginoong Diyos ay dapat pagkatiwalaan ng lahat ng ating mga plano. Hindi man nauunawaan ng mahal na ina ang mga pangyayari, pero sa bandang huli, kanyang nasambit, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. May mga pangyayari po sa buhay natin na hindi natin naintindihan, pero pwede nating ibigay ito sa paanan ng ating mahal na ina, sa paanan ng ating Poong Nazareno, at umasa tayo na kanyang babasbasan, pagpapalain ang lahat ng ating mga pag-aalay sa kanya.